Pipiin ka sa puwet ko. Tingnan natin kung sino ang mapipisa. Batang ito, tingnan natin yang bibig mo, kung gaano ka kisendit. Sa bawat kita ko sa'yo, sisipakan kita. Dok, kumusta na po si nanay? Ang sakit po ng nanay ninyo ay nangangailangan po ng mga gamot at kagamitan mula sa ibang bansa. Kung walang 200,000 piso, hindi po magagamot ang sakit na ito. Hindi naman masama kung sabihan lang ako ng ilang salita. Bakit ba ako hindi mapigilan ang bibig ko? Boss Lee, ang matandang ginang ay nasa emergency room po ngayon. Iginiit po niyang makita muna ang iyong kasal bago siya magpa-opera. Anong klaseng babae po ba talaga ang nagugustuhan ninyo? Saan ako ngayon makakahanap ng ganyang kalaking pera? Namumula ang mga mata sa pag-iyak. Parang kuneho. Po, ano po ang sinabi ninyo? Pakasalan mo ako. Bibigyan kita ng dowry. Ako, makikipag-isang dibdib sa isang kilalang 10 minuto pa lang na estranghero. Nagpakasal. Kailangan ko lang ng sertipiko ng kasal. Sa pagitan natin, walang magiging tunay na relasyon. Pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay tayo. Ito ang aking secondary card. Gamitin mo kung ano ang kailangan mo. Salamat po sa iyo. Napakabuti ninyo. Kumuha lang tayo ng kailangan natin. Kung gayon, mauuna na ako. Paalam. Hello. Ako po, to. Maghihiwalay po tayo bukas. May oras ka po ba? Sige po. Meron po. Pasensya na po. Medyo busy po ako dito. Ibaba ko na po muna. Pasensya na. Okay lang po kayo. Huwag ninyong hawakan ang aming president. Pamilyar ang taong ito. Malalati na ako. Lola, nahuli po kayo. Kakaalis lang ni President Lee. Sinasadya ko pong iwasan siya. Nagpapagaling po ako sa probinsya. Nakalumang damit lang po ako. Hindi na po ako nakapagpalit. Ako naman, bibili muna ako ng bagong damit para makita siya. Shuzi. 3 buwan na sunod-sunod, hindi naabot ang performance mo. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mong lumuhad. Sampailan mo ang sarili mo ng 30 beses. Hoy, anong hinihintay mo pa? Kung hindi ka sasampal, ayaw mo na bang magtrabaho? Hoy, saan galing itong mabahong pulubi? Lumayas ka dito. Huwag mong bawan ang tindahan namin. Dito, ikaw ang pinakamabaho ang bibig. Bakit hindi mo hayaan ang bibig mo na lumabas? Hoy ikaw. Lola, wag po kayong matakot. Pasok po kayo at tingnan ninyo ang gusto ninyo. Ako na po ang mag-serve sa inyo. Talagang mabuti kang bata, Shuzi. Kahit hindi mo naabot ang performance mo, hindi mo kailangang umasa sa isang mabahong pulubi para tulungan kang pataasin ang iyong performance. Sino ang nagsabing hindi ko kayang tulungan siyang pataasin ang kanyang performance? Ang mga damit sa tindahan na ito, bibilhin ko lahat. Isang piraso mula sa basurahan, isang sirang card na pinulot, ay karapat-dapat bang magmayabang sa harap ko? Subukan mong i-swipe at tingnan mo kung ito ay isang sirang card. Ang balanse sa card ay 1 bilyong piso. 1 bilyon. Oo, ganyan karami. Ganyan karami. Anak, ang mga damit na binili ko ngayon, ay ituturing na bilang iyong performance. Ngunit napakatalino mo. At napakaganda mo pa. Dito. Talagang nasasayang ang iyong talento. Lola, sa totoo lang po, hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Talagang hindi ako makahanap ng trabaho. Mabuting bata, mayroon ka bang resume? Meron. Sige,
Maghintay ka. Pumunta ka sa Longyu Group bilang management trainee. Simula ngayon, ikaw na ang magiging corporate executive. Longyu Group, isang Fortune 500 company. Corporate executive. Ako, Anak, umuwi ka na at maghintay ng tawag. Ano ba to? Nag-a-allergy lang ako. Hindi naman ako mamamatay. Hi, doktor. Bilis, bilis. Yung allergy mo sa alak, lumalala na. Kailangan kong ipaalam sa pamilya mo. Mahigit 1 taon na kayong kasal. Hindi ko pa nakikita ang asawa mo. Naaalala mo pa ba kung ano itsura niya? Hindi ko na maalala. Yancy. Yancy. Hindi ka ba napunta na naman sa pag-inom? Dapat nga ipamanage ka ng asawa mo. Ngayon, ipapatawag ko siya. 1 taon na. Hindi ko pa nakikita ang apo kong babae. Busy siya, walang oras. Ikaw. Hi, Lola. Ano iyang hawak mo? Oo nga pala. Ngayon, nakakita ako ng isang dalaga. Gusto ko siyang maging management trainee sa kumpanya mo. Tingnan mo. kahit pa may koneksyon si Lola, hindi pa ako nakatapos ng kolehiyo. Paano ako makakapasok sa isang Fortune 500 company? Hello. CJ, siguradong darating ako sa interview sa tamang oras. Yehey. Magandang araw po. Narito po ako para sa interview. Para sa interview, punan muna ang form, tapos sa hallway sa unahan, diretso hanggang dulo, kaliwa, unang kanto, kanan, ang pinakadulong conference room. Ano nga ulit yung kaliwat kanan? Si Jay. Parang yung nabangga ko. Tapos na ang interview. Ito pala yung gusto ni Lola na kunin ko. Mukhang hindi naman matalino. Late ka ng 5 minuto. Ako, naligaw po ako. Sa kumpanyang ito, parang maze. Talagang hindi matalino. Ito po yung form na pinapapirma ng receptionist. Tapos ko na pong punan. Nagkamali ang sistema. Paano nila pinayagan ng isang hindi pa nakatapos ng kolehiyo na mag-interview? Lumabas ka na. Lumabas ka. Pinatira kita dito. Ako ang mag-i-interview sa'yo ng mag-isa. Lahat ng iba, lumabas kayo. Espesyal na katulong Zeo. Ito ang iyong pagsusulit. Uminom. Ang espesyalidad mo sa resume, hindi ba'y tungkol sa pag-inom? Pakita mo sa akin. Gaano ka kalakas uminom? Nasa ayos ka ba? Ayos lang po ako.
Alam mo ba ang state banquet? Ang hostess sa state banquet. Isang tao. Kayang samahan ang 20 lamesa. Parang tubig lang. Kaso lang po ngayon, medyo nahihirapan na ako dahil sa busog. Ilan na to? Isa po. Pumasa ka sa interview. Sumunod ka sa akin. Sino kaya yung bagong nag-interview? Sino kaya yun? Si President Lee ba nag-interview sa kanya ng mag-isa? Mukhang special ang pag-aalaga niya sa kanya. Ah, yung hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Bakit siya dapat makasama ng mag-isa si Yancy? Manager Elena, ipaproseso mo ang kanyang pag-hire. Pagkatapos, dali kang pumunta sa mall para hanapin ako. Ah, sige po. Elena. President Lee. Lapag ng balikat, 39. Bust, 88. Waist, 62. Haba ng binti, 103. Hindi kaya nagustuhan ako nitong si President Lee. Nagkagusto sa akin. May bangket mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Hindi ba yan lampas na sa oras ng trabaho? Malditong kapitalista. Kakagaling ko lang, pinagsasamantala mo na ako. Para sa akin. Huwag mo nang bawiin. Elena. Yung mga gamit po na second hand, malaki rin ang halaga niyan, di ba? Gold digger, hindi po tulad ng asawa ko. Sa nakaraang taon, kumuha lang siya ng 200,000 piso na bigay kaya. Hindi niya nagalaw ang pera sa secondary card. Sa diborsyo na ito, kailangan ko siyang mas mabayaran. Ah, tama. Ang asawa ko po ay kasing edad mo. Tulungan mo akong pumili ng mga regalo. Gusto ko itong ibigay sa asawa ko. Kasing edad ko lang din. Nagpakasal sa isang si. Talagang winner sa buhay po. Sige po. Elena. Diborsyo bukas. Dalhin mo ang marriage certificate. Magdidiborsyo tayo bukas. Dalhin mo ang marriage certificate. Paano? Pinapayagan kang suyuin ang asawa mo, pero hindi mo pinapabayaan mag-message ang asawa ko sa akin. Kasa na tayo. Pagkatapos ng party na yon, papasunduin mo ang asawa mo. Hindi na kailangan, hindi naman ako malalasing. Kamusta na, Mr. Wang? Tagay. Matagal na rin. Kamusta, Mr. Wang? Sa susunod, maging mas simple ka. Hindi ba ikaw ang pumili ng damit ko? Hindi ko rin inaasahan na ang puti mo. Hintayin mo ako dito. Ikaw ang asawa ni Mr. Lee? Hindi, bakit? Si Yancy na to, karaniwan. Umaasta na parang momhe. Hindi ko akalain, na pati siya sa likod ng asawa niya. Ay may iba pa palang babae. Nagkakamali kayo. Isa lang akong subordinate ni Ain Eli. Lamang. Alam ko yan. Sa mga tulad naming nasa ganitong circle, ang mga babaeng tulad mo ay laruan lang. Ngayong gabi, kung mapaglilingkuran mo ako ng maayos, baka si Mr. Lee ay gagantimpalaan ka pa. Bastos na matanda, kung gusto mong paglaruan ang mga tao, dati ka bang pinaglaruan? Hindi ka na-train ng maayos ni Yancy. Sige, ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mga patakaran. Paano mo nagawang hawakan ng tao ko? Bitawan mo ko, masakit, pag-usapan natin. Bitawan mo ko. Ako.
Pumunta ka ba para kumuha ng shawl ko? Ano pa ba? Liam, huwag mong kalimutan, kailangan mo pa rin ang supply ko. Tatasan ko na ang presyo ngayon, 10%. Mukhang hindi mo na inaalintana. Hoy, nagtaas ka ng presyo. Wala ka bang hiya? Liam, kung kaya mong inumin lahat ng alak na to, at pasayahin ako, bibigyan kita ng kalahating presyo. Sa mga susunod kong supply. Ito ang pinakamalakas na whiskey. Kung mainom mo lahat yan, mamamatay ka. Mukhang dito sa babaeng to, Liam. Mabibigo ka. Ayaw na ni Liam uminom? Ibig sabihin, hindi na niya pinapansin ang maliit na halagang yan. Ako na ang iinom dahil ako ang nagpagalit sa iyo. Ako na ang iinom. Hindi pwede. Ako ay empleyado ni Liam. Ako na ang iinom para sa kanya. Ano nang problema doon? Hay. Hayaan niyo siyang uminom. Babae lang siya. Gaano karami ang maiinom niya? Sige. Pero kung hindi mo mainom lahat, dagdag pa ang isang gabi. Kasama ko. CJ, Huwag kang magpakabayani. magtiwala ka sa akin. Kaya pa to inumin. Putang ina. Ito. Tunay na babaeng matapang. Ikaw. Dapat mong tuparin ang pangako mo. Sige po. Humahanga po ako. Ako, si Boss Wang, unang beses na natalo ng isang babae. Sa harap ng maraming, kapwa ko boss. Huwag kang mag-alala. Siguradong tutuperin ko po ang pangako ko. Siguradong tutuperin ko po. Liam, binabati kita sa pagpirma ng kontrata. Anong iniisip mo? Paano siya magiging asawa ko? Nabaliw ka na ba? Malapad na balikat, manipis na baywang. Malaking puwit. Boss Lee. Ang ganda ng katawan mo. Lasing ka na. Anong sinasabi mo? Hindi ko marinig. Ang daldal ng bibig mo. Gusto kong halikan. May kakaiba sa'yo, nilagyan ng gamot ang alak. Suzy, tumawag ka, patawagin mo ang asawa mo para sunduin ka. Ah! Boss Lee, kailangan ko bang sunduin kayo? Hindi na. Ang numerong tinatawag ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Hindi sinasagot ng asawa ko ang tawag ko. Mukhang hindi rin maganda ang trato ng asawa niya sa kanya. Bahala na. Suzy, nasaan ang bahay mo? Ihahatid kita pa uwi. Ang bahay ko ay dito.
tigas ng dibdib niya. Ang kagwapuhang tulad nito. Sa susunod, kasama ang mga kaibigan ko. 10 lalaki bawat isa. Suzy, Boss Lee, pangako, hindi na ako sasamantala sa iyo. Pwede mo ba akong paalisin? hayaan kang manamantala sa iba. Walang ganyan. Boss Lee, tapos na talaga ang epekto ng gamot ko. Pakawalan mo na ako. Gusto mo pa ba ng gwapo? Hindi na. Ang mga lalaki nakakaapekto lang. Sa bilis ng pagbunot ko ng espada. Paumanhin, Boss Lee. Nadumihan ko ang suit mo. Kapag nahugasan ko na, ibabalik ko sa iyo. Zia, kumusta ang bagong trabaho mo? Mabuti naman. Maalaga rin sa akin ang boss ko. Mabuti kung ganoon. Huwag ka sanang mapapagod. Kung hindi lang ako ang pabigat sa iyo, siguro ikaw ay. Naku, ma, bakit ka nandito na naman? Bilang pamilya, huwag mong isipin ang pagiging pabigat. Magpahinga ka na lang po. Huwag kang mag-alala sa pera. Ang anak mong babae ay marunong kumita ng malaki. Mabuti, mabuti. Tama nga pala, ma. Saan mo nilagay ang marriage certificate ko? Marriage certificate. Sa drawer na iyon, tingnan mo. CJ. Ma, mauna na akong pumasok sa trabaho. Sige. Anong ginagawa mo? Late ka na. Hindi mo ba alam? Hindi ako late. Dumating ako sa tamang oras. Hindi ba yan ang suit ni Boss Lee? Tama, iyon ang suot ni Boss Lee kahapon. Ito nga ang suit. Talaga bang ninakaw mo ang damit ni President Lee? Ang bastos mo naman. Baka kagabi pa, yakap-yakap mo na yan habang natutulog. Nagkakamali kayo. Nadumihan ko ito, kaya ibabalik ko sa kanya. Kalokohan. Maglakas loob ka bang tawagan si President Lee para magpatunay? Sige, tatawag na ako ngayon. Pasok. President Lee, Mahirap din siya kahapon. Maghanda ka pa ng isa. Pupunta ako kay Suzy. President Lee, iba pala ang trato mo kay Suzy. Baka wala kang ang telepono ni President Lee, no? Wala nga. Pero baka pwede na ang telepono sa opisina ng presidente. Tatawag na ako agad. Kapag napatunayan ko ang aking kawalang sala, lahat ay kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Kung hindi mo mapatunayan, lumayas ka sa kumpanya. Pakiusap, President Lee, sagutin mo ang tawag. Ang user na tinatawagan mo ay pansamantalang hindi makontak. Talaga namang mga taong galing sa dalawang magkaibang mundo. Ako lang naman ang kasangkapan na laging handang sumunod. Gusto ko siyang hanapin pero hindi ko magawa.
Hindi talaga sinasagot ni President Lee ang tawag mo. Baka busy lang talaga siya. Ang damit na ito, totoo ngang galing sa kanya. Matigas ang ulo mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ano bang iniisip mo? Sinasabi ko sa iyo, kahit maghubad ka pa ngayon, sa harap ni President Lee, hindi ka niya titingnan kahit minsan. Sanay ka pala, dahil ba naghubad ka dati? Hindi ka niya tiningnan? Ikaw. Walang hiya ka. Mukhang hindi sapat ang pagtanggal sa iyo. Kayo na, habaran niyo siya, at ipagparada sa kumpanya. Gusto kong makita ng iba kung ano ang kahihinatnan ng mga naghahangad kay President Lee. Huwag mo akong hawakan. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Habaran niyo siya. Huwag mo akong saktan. Bitawan mo ako, huwag mong gawin yan. Hay! Bitawan mo ako, huwag mong gawin yan. Huwag mo akong saktan. Bitawan mo ako, huwag mo akong galawin. Anong ginagawa niyo? Paumanhin. Ang sertipiko ng kasal na ito ay akin. Anong ginagawa niya? Hindi niya ako sasaktan, di ba? Akmang ayusin niya ang buhok ni Reyes. Nabaliw na yata ako. Kailangan sa trabaho, bigyang pansin ang pananamit at kilos. Assistant, bigyan mo siya ng kape. Napansin ko na. Maayos naman noong dumating ako. Siya ang may gawa. Sabi niya, tatanggalin niya ako sa trabaho at hubaran pa ako ng damit at iparada sa publiko. Tatanggalin mo si Reyes. Opo, Sir Paulo Santos. Nalabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Bilang kanyang supervisor, normal lang natanggalin siya, di ba? Si Bea Reyes kagabi, nakipag-usap para kay Sir Paulo Santos sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 100 milyon. Siya ay isang malaking kontribusyon sa kumpanya. Bakit naman ikaw ang magsabi? Tatanggalin na lang basta-basta? Kahit nakuha niya ang deal, ano ngayon? Sir Paulo Santos, hindi mo alam. Si Bea Reyes, hindi lang sa iyo, may masamang intensyon. Pati nagnakaw pa ng damit mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ganito, na hindi karapat-dapat. Dapat tanggalin at ay parada sa publiko. Ang damit na ito, ako ang nagbigay sa kanya. Imposible. Pagtuunan mo ng pansin ang trabaho. Kung may susunod pa, ikaw ang matatanggal. Salamat, Sir Paulo Santos. Matalino talaga kayo, Sir Paulo Santos. Bobo, ibigay mo sa kanya. Bumalik na kayo sa trabaho. Tapos na. Nadikit ng pandikit. Nasa iyo pa ba ang sertipiko ng kasal mo? Hindi ko na magagamit ang akin. Ayusin ninyo ito ngayong araw. Nasa iyo pa ba ang sertipiko ng kasal mo? Hindi ko na magagamit ang akin. Nasa akin pa. Assistant, nasa akin pa ba ang sertipiko ng kasal ko? Boss, kung mawala ko ang inyong sertipiko ng kasal, papatayin niyo ba ako? Hindi ako papatay, illegal yon. Mabuti naman, Sir Paulo Santos. Nawala ko ang sertipiko ng kasal ninyo. Bawasan ko ng 6 na buwan ang sahod mo. Sir Paulo Santos. Nakakapagod. Ang mga dokumento ng basurang kumpanya na ito. Mas marami pa kaysa sa libro ng buhay at kamatayan ng hari ng impyerno. Kung ganito pa rin, wala akong oras para magdiborsyo. Diborsyo, mukhang siya at ang kanyang asawa. Ay hindi maganda ang relasyon.
Bakit ka nakatunganga? Iniisip ko, unahin ko bang iligtas ang boss? O ang mga dokumento? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bobo. Bea Reyes. 20 minuto ka na rito sa pantry. Kahit nakakuha ka ng order, hindi ka dapat nagpapabeya sa trabaho, di ba? Hindi naman po umabot ng 20 minuto. Hindi mo ba narinig? Bumalik ka sa trabaho. Opo. Ginang Santos, napakaraming datos. Hindi ko po talaga matatapos ayusin. Mag-overtime ka para ayusin. Kahit gaano pa katagal, kailangan mong tapusin. At saka, pagkatapos ng trabaho, huwag mong kalimutang patayin ang main switch. Opo. Bukas, padalhan mo ng coffee machine at coffee beans ang opisina ni B. Reyes. Ha? Ayoko na sa susunod, ang matatapon sa akin ay instant coffee pa rin. Ang baho. Sir Paulo, kung naaawa ka sa kanya, sabihin mo na lang ng direkta, ang palusot mo ay masyadong halata. Anong ginagawa ninyo? Bea Reyes. Ikaw ang huling umalis kagabi. Di ba ikaw ang nagpatay ng main switch? Opo. Bakit po? Nag-upload ang mga computer ng kumpanya ng data. Hindi mo ba alam? Pinatay ang main switch. Kaya nabigo ang pag-upload ng data. Dahil dito, nalugi ang kumpanya ng milyon-milyong piso ngayon. Bea Reyes, napakalaking gulo ang ginawa mo. Maghintay ka na lang na matanggal sa trabaho. Si Ginang Santos po, ang nagsabi sa akin na patayin ang main switch. Kailan ko sinabi sa iyo, napatayin ang main switch? May ebidensya ka ba? May tao ba dyan? Palabasin ninyo si Bea Reyes. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Malinaw na ikaw, ang nagsabi sa akin na patayin, at hindi mo pa rin inaamin. Tumahimik ka. Ilabas ninyo siya. Huwag ninyo akong hawakan. Tigil. Ano ba talaga ang nangyari? Sir Paulo, si Bea Reyes po, ang basta-basta nagpatay ng main switch, kaya nabigo ang pag-upload ng data. Malaki ang nalugi sa kumpanya, kaya makatwiran lang po, natanggalin ko siya. Sir Paulo, si Ginang Santos po, ang nagsabi sa akin na patayin ang main switch. Sir Paulo, tingnan ninyo, si Bea Reyes, hindi lang hindi nagsisisi, gusto pa akong sisihin. Paano niya sinabi sa'yo? May record ba? Wala po. Ay, si, mapapatunayan ng TV ang sinabi ko. Sir Paulo, maniniwala ka ba sa isang bagong management trainee at hindi sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya. Paano kung kalimutan na lang natin? Normal lang naman na magkamali ang isang baguhan. Hindi na kailangan tingnan ang CCTV at paulit-ulit na ipahiya siya. Suriin. Buti na lang walang tunog ang CCTV. Sir Paulo, noon ay nagbibigay ako ng instructions kay Bea Reyes. Hindi ko inakala na gagamitin niya ang pagkakataong ito para suran ako. Sir Paulo, ang D-series ng kumpanya natin ay hindi naman siguro ganoon ka-low-tech na walang tunog, di ba? Ginang Santos, napakaraming datos. Hindi ko po talaga matatapos ayusin. Mag-overtime ka para ayusin. Kahit gaano pa katagal, kailangan mong tapusin. At saka, pagkatapos ng trabaho, huwag mong kalimutang patayin ang main switch. May gusto ka pa bang sabihin? Sir, ako po. Manager Garcia. Tanggal ka na sa posisyon mo bilang manager. Ibaba ka sa pagiging ordinaryong empleyado at kalahating taon ang ibabawas sa sweldo mo. Si B. Reyes naman, kalahating taon din ang ibabawas sa sweldo. Ay, hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit pati ako parurusahan? Pag-isipan mo na lang ng mabuti.
Kung maintindihan ko, may babalik ba ang sweldo ko? Hindi pwede. Kailangan kong maibalik ang kalahating taong sweldo ko. Lola, umuwi na po kayo. Kung nandito po kayo, hindi po talaga ako makapag-trabaho ng maayos. Ay, kada rating ko pa lang, pinapaalis mo na ako, nalulungkot ako, nababato, sa bahay, hindi ako makatulog mag-isa. Lola, bakit po kayo nandito? Ang sir ninyo, apo ko yan, bakit naman hindi ako pwedeng nandito? Mukhang, gustong gusto mo ang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, hinahanap mo pa rin ang CEO ninyo. Wala ka bang modo? Hindi mo ba alam kumatok? Pasensya na po. Medyo nagmamadali lang po ako kanina. Gusto niyo po bang lumabas ako at kumatok ulit? Lanan. Itong si Bea. Mabait naman, kapag magkasama kayo sa trabaho, alagaan mo siya ng mabuti, at magka-developan kayo ng feelings. Kasal na po ako. Alam niyo naman po yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Noon, para sa operasyon ko, nagpanggap kang kasal para lokohin ako. Totoo po na nagpakasal ako. Pero si B. Reyes, hindi ko po talaga siya gusto. Ano bang masama sa kanya? Bakit hindi mo siya magustuhan? Kasal na po siya. Totoo po, ako talaga. Ang bastos kanina, magtitimpla ako ng tsaa para kay Sir at Lola. Sana po humupa na ang galit nila. Kung ganoon, kayong dalawa, sanayin mo siya ng mabuti para maging kanang kamay mo, kung hindi kayo maging mag-asawa. Ang maging magkatrabaho ay ayos na rin, di ba? Hindi po pwede. Hindi ko po siya balak panatilihin. Masyado siyang inosente, hindi bagay sa trabaho. Siya at ang asawa niya, mukhang hindi maganda ang relasyon. Mas mahalaga na bumalik siya sa pamilya at ayusin ang kanilang relasyon. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabing, hindi ako bagay sa trabaho? Bakit kailangang bumalik sa pamilya ang mga babae? Itong si Bea, matapang pa rin gaya ng dati. Hindi siya takot kay Paulo po. Hindi mo nga nagawa ng maayos ang work documentation po. Ano pa ang magagawa mo po? Work documentation po. Kahit sino pa ang nagbigay sa iyo ng trabaho. Kahit pasalita lang, kailangan pa rin ng written confirmation po. Makapagliligtas ito sa iyo sa kritikal na sandali po. Hindi mo alam yan? Paolo, si Bea ay bagong trabahador pa lang na bata. Normal lang na hindi niya alam. Huwag ka namang masyadong mahigpit po, Sir Santos. Dati kasi walang nagturo sa akin. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Siguradong makaka-adjust ako sa trabaho. Sige po, bibigyan kita ng pagkakataon po. Sa assessment ng management trainee pagkatapos ng isang buwan, kung makukuha mo ang una, mananatili ka po. Kung hindi, alis ka na po. Sige po. Ang mga management trainee na kasabayan ko ay galing sa mga sikat na universidad. Paano ko makukuha ang una, mga ginoo at ginang po? Ngayon ay ipapahayag ang abiso para sa assessment ng management trainee po. Mga management trainee, lumapit kayo po. Ang assessment ay kailangan ng pares po. Kailangan ninyong hanapin ang inyong mga partner po. Ang unang bahagi ng assessment ay ang business summit na inihanda para sa grupo po. Mga ginoo at ginang po. Ngayon ay ipapahayag ang abiso para sa assessment ng management trainee po. Talagang pinaghirapan ni Mr. Santos para sa kanya. Ang assessment ay kailangan ng pares po. Kailangan ninyong hanapin ang inyong mga partner po. Ang unang bahagi ng assessment ay ang business summit na inihanda para sa grupo po. Mag-imbita ng mga elite mula sa iba't ibang industriya. Kung mas marami ang maiimbitahan, mas mataas ang puntos. Ang mga tanong sa pagsusulit ay inihayag kalahating buwan ng mas maaga. Talagang pinaghirapan ni Sir Santos para sa kanya po. Makipag-partner ka sa akin. Naging patok pala ang hindi nakatapos ng kolehiyo. Bea, tayo na lang ang mag-partner. Lumayo ka nga. Bea, makipag-partner ka sa akin. Sisiguraduhin kong magtatagumpay ka. Ay, makipag-partner ka sa akin. Sa akin ka na. Sa akin ka na. Makipag-partner ka sa akin. Bea, tayo na lang ang mag-partner. Lumayo ka nga. Bea, makipag-partner ka sa akin. Sisiguraduhin kong magtatagumpay ka. Pag-iisipan ko. Sige, tandaan mo. Piliin mo ako. 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 Piliin mo ako.
Maaari bang makiraan muna kayo? Gusto ko lang ng katahimikan. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Sana po, sino po ang pinakamagaling kong makatrabaho? Ay, nakakagulat ka naman. Bakit mo ako ginugulat, Sir Lee? Isang mahalagang desisyon, ipaubaya mo na lang sa tadhana. Hindi ko ipaubaya sa tadhana. Sa iyo ko na lang ba ipaubaya? Sige, pipili ako para sa'yo. Ito. Pinakamababa ang natapos, pinakakaunti ang karanasan, pinakaangkop na makatrabaho ka. Minamaliit mo ba ako? Sino ang may pinakamagandang edukasyon? Pinakamataas ang ranggo? Blisisi. Sige, siya na ang piliin ko. Sir Lee, napapackage ko na ang mga regalo. Ikaw na po ba ang maghahatid sa ginang? Engan. Ilang beses ko na siyang hindi pinuntahan. Talagang dapat akong pumunta para humingi ng tawad. Naaalala kong binigay ko sa iyo ang address. Hindi mo rin siguro nawala, di ba? Ang babaeng ito talaga. Bakit niya isinama pati ang address? Hindi. Madali itong hanapin. Ginawa ko lang itong panipit sa mesa. Nagkamali po ako, Sir Lee. Sino po ang hinahanap ninyo? Mahal, sino? Hindi ko alam. Dalawang baliw. Alis na. Ang asawa ko. Nangaliwa pala. Sir Lee, baka gusto nating linawin muna. Tumahimik ka. Mas mabuti pa siguro sa ikalawang palapag. Sa tuktok ng gusali, medyo malaki lang. Mahirap ang magtapon ng basura. Sir Lee, Assistant Sue, anong ginagawa niyo dito? Dumating kami para magbigay ng regalo sa ginang. Ito, at ang basura, itapon lahat. Itapon? Hindi ba ito ang pinili para sa asawa mo? Huwag ka nang magtanong. Dahil ikaw ang nagpili, sa'yo na lahat. Siya, na walang pera, paano niya mabibili ang Chanel na hairpin? Siguradong si Sir Lee ang nagbigay sa kanya, Xu Ziyi. Dahil hindi mo maintindihan ang iyong posisyon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Xu Ziyi, General Manager Guo ng Xinyang Group, nasa Kifu International Hotel pa rin, kwarto 8,519. Pumunta ka at imbitahin siya sa ating summit. Maaari ka pang pumunta ngayon, baka mag-check out na siya kung mahuli. CJ, magandang araw po, Jimmy David. Ako po si Bea Reyes mula sa Longyu Group. Nandito po ako ngayon para imbitahan kayo sa amin. Ayan na ang ating magandang dilag. Matagal na kitang hinihintay. David, maging magalang ka naman. Bakit Mr. David? Tawagin mo akong kuya.
Hindi pa ako nakukuha ang gusto ko sa'yo. At gusto mo nang umalis? Ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi nasasagot. Hindi ito makakonekta. Pakisubukan muli mamaya. Paolo, mayroon pong wine tasting event ngayong gabi. Pero hindi ko po makontak si Bea Reyes. Nasaan si B. Reyes? Hindi ko po alam, Paulo. Baka nagtatago lang siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Umalis ka. Lumayo ka. B. Reyes. Bea, Bea. B. Reyes. Paolo, ito po ang CCTV footage sa hallway ng hotel. Nais ko po kayong imbitahan sa aming business summit. Nasa taas siya. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Tulong, may tao ba? Huwag mo akong hawakan. Tulong. Huwag mo akong hawakan. B. Sino kayo? Nangangahas kayong guluhin ng kasiyahan ko? Alam nyo ba kung sino ako? Hindi ko kayo titigilan. Dalhin niyo siya. Ipasok niyo sa kulungan habang buhay. Oo, bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Alam mo ba kung sino ako? Hindi kita titigilan. Ayos ka lang ba? Paolo, pwede ko bang sabihin ang totoo? Sir, si Mr. Wu po ay nasa Kaifu International Hotel ngayon. Bea, hindi ba't mali ang nailagay mong room number? Ito ay 8,911, hindi 8,511. Oo. Nagkamali po ako. B. Reyes. Minus 50 points sa trainee assessment. Sir, huwag kang mag-alala. Siguradong mapapasa kita sa assessment. Maria, dahil napakagaling mo, ikaw na ang bahala sa assessment report. Assessment report. Ang report ang may pinakamataas na puntos. Magiging ganoon ka ba kabait para ipagawa ito sa akin? Hindi kaya may balak ka na namang ipahamak ako. Maria, ang kapal naman ng mukha mo. Isang assessment report lang. Paano kita ipapahamak? Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi mo gagawin, ako na lang. Sige, ako na. Anong gagawin mo? Pupunta sa data room para maghanap ng impormasyon para sa report. Ang data room ay para lang sa mga regular na empleyado. Kung gusto mong maghanap ng impormasyon, kailangan mong pumunta sa library. Dito pala ang patibong. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mahihirapan sa maliit na bagay na ito. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataong pagtawanan ako. Hindi ka pa ba uwi?
Sir, matatapos na po ako. Maria! Maria! Lumabas na ba ang resulta ng check-up? Kumusta? First time kong makita kang ganito ka-concern sa isang junior employee. Baka naman, Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. malnutrisyon. Namamatay na ang mga tao sa sobrang trabaho. Tingnan mo naman kung paano mo sila inalipusta. Tapos ka na? Lumabas ka na? Sige, sige. Gamitin at itapon. Walang pusong kapitalista. Sir Paolo, Gising ka na? nasaan ako? Nahimatay ka? Nasa ospital ka? Hindi ko pa tapos ang report, sige ko po. Huwag kang gagalaw. Dinalhan kita ng laptop. Pwede ka namang magtrabaho sa ospital. Ang thoughtful niyo po. Sir Paolo, hindi na po kayo babalik. Hindi ko kailangan ng bantay. Ano na iniisip mo? Nagmamasid lang ako sa trabaho mo. Oh, May problema sa logic dito. ay. Tama ka nga. Buti na lang nandito ka. Sir Paolo, ito ba espesyal mong binili? Para sa akin, prutas. Hindi sariwa ang fruit platter na pinadala, Lily Air. Kung takot kang masayang, kainin mo na lang. Oh. Sariwa naman talaga. Talaga namang mataas ang standards ng mayayaman. Ubusin mo ang prutas. Oh. Bea, Nanay, ang gabi na, dumating ka pa pala? ano bang sinasabi mo? Nagkasakit ka. Paano naman akong hindi pupunta? Sino naman itong kasama mo? Magandang araw po, tita. Ako po si Paulo Santos, ang boss ni Bea. Tawagin niyo na lang po akong Paulo. Talagang kahanga-hanga si Boss Paulo. Salamat po sa pag-aalaga nyo kay Bea. Bilang boss, tungkulin ko po yan. Gabi na po, Boss Paulo. Mas mabuti pang umuwi na kayo para makapagpahinga. Ako na ang bahala kay Bea dito. Sige po. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako anumang oras. Nabayaran ko na po ang mga gastusin sa ospital. Bea, hindi kayo pareho ng mundo ni Paulo. Kailangan mong kontrolin ang puso mo. Alaynan, Sabi mo, bakit ka biglang nahimitay? Talagang kinabahan ako. ma, wala naman akong malalang sakit. Uwi na tayo. Bea, kakagaling mo lang sa sakit. Magpahinga ka ng maayos sa bahay. Huwag kang masyadong magpakapagod sa trabaho. Alaynan, hindi ko kailangang magpakapagod sa trabaho. Pero may isang bagay na kinakabahan ako. Ma, may kailangan lang akong gawin kaya aalis na ako. Ano kaya ang ginagawa ng batang yan? Ang galing.
Talagang nakakapagpakalma ang pera. Ngayon, kahit hindi ako makapasa sa assessment, hindi na ako mag-aalala. Makinig kayong lahat. Pagkatapos ng 10 minuto, magsisimula na ang trainee assessment report sa conference room. Bea, kailangan ko ng kopya ng report na nakaprint para sa leader. Nauubusan na ng papel ang printer. Kunin mo sa bodega. Hindi ako makaalis. Oh, may tao po ba dyan? Pwede niyo bang buksan ang pinto para sa akin? Bawat grupo, ayon sa pagkakasunod-sunod, maghanda na para sa presentation. Nagsimula na ang assessment, saan ka nagpunta? Puntahan mo si Bea. Unang grupo, Bakit si Carla? Nasaan si Bea? Siguradong umatras na yun. Mga kagalang-galang na lider, mga kasamahan, magandang hapon po. Ako po ang inyong presenter ngayon, si Carla. Ito po ang PPT na aking ipapakita. Kahit hindi dapat masyadong pagurin ang sarili sa trabaho. Nakakainis pa rin kapag pinagbibintangan ka ng ganito. Okay. Dito na po nagtatapos ang aking presentation. Salamat po. Siguradong alam ni Bea na hindi siya makapantay kay Carla, kaya hindi siya naglakas loob dumating. Carla. Naging kapakipakinabang ba ang presentation na ginawa ko? Ako si Bea. Paano ka napunta dito? Ang pinto. Bakit ang tibay naman nito? May tao po ba? Ako si B. Reyes. Nalock po ako sa bodega. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Naging kapakipakinabang ba ang presentation na ginawa ko? Anong hinawa mo? Ako ang gumawa nito. Gusto mo bang agawin ang credit ko? CJ, dahil gusto mong mapahiya. Pagbibigyan kita. Maaari niyong tingnan ang daily progress ng trabaho ko. Bawat araw, nagpapadala ako ng kopya kay Ikaw, may ebidensya ka ba na nagpapatunay na ikaw ang gumawa ng fikis na ito? Ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam tungkol sa nangyari sa hotel dati. Ikaw din ang may pakana. Nagsisinungaling ka. Lene. Si Lisisi ay nanirang puri ng kanyang katrabaho. At kinuha ang bunga ng pagsisikap ng kanyang katrabaho. Para sa sarili niya, dahil dito, si Lisisi ay tatanggalin sa trabaho at ilalagay sa blacklist ng Longyu Group. Sir, nagkamali po ako. Kakagraduate ko lang mula sa isang kilalang universidad. Kung ilalagay niyo po ako sa blacklist, tapos na ang buhay ko. Sir, huwag po. Sir, huwag po. Sir, huwag po. Tungkol naman kay Suzy. Nakapasa sa assessment at siya ang magiging responsable para sa commercial summit na ito. Hindi ako sang-ayon. Marami pa namang iba dito na hindi nyo pa nasisuri. Kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag. Sino ka? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Sa buong panahon ng assessment, si Shuzi lang.
ang araw-araw na nag-uulat ng kanyang progress sa trabaho kay Sir Lee at lahat ng mga datos ay nakuha niya sa pamamagitan ng sarili niya sa mga pampublikong library. Mas komprehensibo at detalyado pa kaysa sa datos mula sa company database. Ang tagumpay sa trabaho ng lahat ng naririto ay hindi maitutumbas kay Xu Ziyi. Bilang tagapamahala ng summit, si Xu Ziyi ay karapat-dapat. Hindi ko akalain na si Sir Lee ay napaka-protektibo at napaka-astig. Hindi ko pwedeng hayaan si Xu Ziyi na magpasikat sa harap ni Sir Lee. Kailangan kong magpakitang gilas sa harap ni Sir Lee para makita niya. Sige, susunod na grupo, mag-report na. Oras na para ibalik ang secondary card sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ngayon ako ay mayroon ng formal na trabaho. Siya ang nag-imbita sa akin. May dating ng pagod sa trabaho. Sigurado siyang iisipin niyang miserable ako sa trabaho. Hindi pwede. Kailangan kong magpalit ng damit. Itim na trench coat. Asawa ko. Sir Lee. Bakit ikaw? Paumanhin po. Nagkamali ako ng tao. Nagkamali ng tao. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin? Paano ko naman kayo imbitahin? Ang inimbita ko ay ang aking asawa. Pasensya na po, pasensya na po. Nagkamali po ako ng pinadalhan ng mensahe. Ang totoo po, ang gusto kong imbitahin ay ang aking asawa. Pero hindi ko po sinasadya na mapadala sa inyo. Kaya pala napakakulay ng iyong suot. Nga, Sir Lee, dahil nandito na po kayo, gusto niyo bang mamasyal muna ako? O baka gusto niyong kumain muna? Kaya mo bang bayaran? Huwag po kayong mag-alala tungkol dyan. Ang pera ay galing din sa inyo. Ang mga bagay na binigay niyo sa akin ay naibenta ko na. Sir Lee, anong nangyari sa inyo? Huwag mo akong kausapin. Bakit ka biglang nagagalit ng ganyan? Sir Lee, bakit po kayo ganyan kagalit? Hindi naman nagkasala ang keyboard, di ba? Hindi lang ako inimbita ni Suzy para kumain. Kundi pati ang mga bagay na binigay ko sa kanya ay naibenta niya. Hindi niya ba talaga ako pinapahalagahan? Ha? Kung pinapahalagahan ka ba ni si, hindi ko alam. Pero, mukhang ikaw ang mas nagmamalasakit sa kanya. Sir Lee, baka naman gusto mo na siya. Imposible yan. Kitang-kita ko na. Matigas talaga ang ulo ni Jilly. Ang business summit bukas. Kumusta na ang paghahanda ni Bea Santos? Napakalakas ng kakayahan sa trabaho ni Bea Santos. Nagkaroon ng ilang mga butas sa summit, nagawa niyang ayusin agad. May mga biglaang sitwasyon na lumitaw. Nagawa niyang harapin ng flexible. Sa paggawa ng mga bagay, may sistema siya. Alam niya kung ano ang mas mahalaga. Malakas ang kanyang execution. Ang kanyang efficiency ay kahanga-hanga. Talaga ba? Malaki na ang kanyang inunlad. Hindi na niya ako kailangan. Bakit ka nakangiti? Wala hindi ako nakangiti. CJ, ipaalam sa Director, Cloud Live Broadcast. Magsisimula ito sa loob ng kalahating oras. Opo. Lugar ng pagpirma ng mga bisita. Maaari ninyong ayusin na pumunta ang mga staff. Kayo dalawa, pumunta kayo at tingnan ang recording at ang audio equipment. Siguraduhin walang problema. Opo. Kayo, manatili kayo sa lugar. Palaging bantayan ang lahat kung may mga problema o pangangailangan. Sige na. Magaling ang ginawa mo. Salamat po sa papuri, Yili.
Bea Santos, kahit marunong kang mangakit, ano naman, ako lang ang pinaka nakakaintindi, tao ni Jilly. Pagdating mamaya ng tatay ni Jilly, ako na mismo ang maglilinaw, ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Siguradong si Jilly, mamamangha sa akin. Si Jilly Sr. dumating para suportahan ang anak ninyo, Jilly, para magbigay suporta, di ba? Narinig ko na hindi magkasundo kayo ng tatay mo. Pinuputol na ni Jilly ang relasyon sa inyo. Mukhang peke lang pala lahat yon. Huwag ka nang magsalita. Bakit ka nandito? Hindi ko maalala na inimbita kita. Nagpadala ka ng imbitasyon sa pamamagitan ng iba, sa aking mesa. Kung hindi ako dumating, hindi ba't magmumukha akong walang puso? Sino ang nagpadala? Jilly, ako ang nagimbita kay Jilly Sr. Sinasabi sa labas, na may hindi pagkakaunawaan kayo ni Jilly Sr. Pero bilang mag-ama, anong hindi pagkakaunawaan, ay maaaring malutas. At saka, inimbita ko rin ang iyong nakababatang kapatid. Kuya, ikaw lang ang nagdaraos ng summit, hindi mo kami inimbita. Iniisip mo bang masyadong maliit ang lugar na ito, para mapahiya ka? Masyadong mapanlin lang. Jilly, paano mo naman matatanggihan ang aking mabuting intensyon? Kuya, tingnan mong mabuti. Wala ka pang ang isang, maliit na empleyado ang mas may alam. Si tatay ang CEO ng Lee Group. Ang ganitong summit, paano naman hindi siya narito? Ang summit na ito, mukhang kulang pa sa puhunan. Bagaman ang Lomyo ay Fortune 500, ngunit kung walang siglo-siglong pundasyon ng Lee, hindi pa rin ito matatag. Kilala mo nang mabuti ang aking kumpanya. May narinig na ako. Pero ikaw lang mag-isa. Nagawa mo ito. Ay napakaganda na. Kung handa kang bumalik sa Lee Group, magsimula sa pinakamababang antas. Sa hinaharap, hahayaan kitang pamunuan ang Lee Group. Hindi naman imposible. Tatay, hindi mo ba ipinangako sa akin na ibibigay mo sa akin ang Lee Group? Tingnan mo, may nag-agawan na. At ako naman, hindi ko pinapansin. Liancy, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Tatay, huwag po kayong magalit. Huwag kang magpagod dahil sa ganitong klase ng tao, hindi sulit. Liancy, talaga namang wala kang respeto sa nakatatanda. Huwag mong isipin na dahil iniwan mo ang pamilya, at itinatag mo ang Lomyo, ay may ipagmamalaki ka na. Sabihin ko sa iyo, sa paningin ko, isa ka pa ring walang kwenta. Huwag kang umasta na parang matanda ka lang. Ikaw, dagdag pa itong green tea guy. Kahit magsikap pa kayo ng 3 buhay, hindi niyo pa rin mahahabol si Liancy. Kahit 1% ng kanyang mga nagawa ngayon. Tungkol naman sa iyo. Ang dami mong pakana na parang pugad ng bubuyog. At mayroon ka pang mukha na kapag nakita ng mga lalaki, nababaliw sila. At kapag nakita ng mga babae, nawawalan sila ng regla, isang pangit na mukha. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo kay Liancy? Ikaw, bastardo. Anong batang pasaway ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na dito. Habang nandito ako, sasabihin niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Ikaw na rebelding anak. Tatay, huwag na po kayong magalit. Liancy, huwag mong tuluyang putulin ang tulay. Para madali tayong magkita sa hinaharap, kung hindi mo pinapahalagahan ang pamilya, huwag mo kaming sisihin kung sa susunod, hindi na kami magiging magalang. At saka, itong pangit na summit na inaayos mo, napaka-simple. Kung sino ang gustong pumunta, bahala sila. Tatay, tara na. HMPH. Liancy, ayos ka lang ba? Hindi mo kailangang ipagtanggol ako. Kaya kong solusyonan to. Liancy, hindi mo alam. Ako'y napakamapagprotekta. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naiintindihan ko. Medyo mabangis. Liancy, malapit nang magsimula ang summit. Maupo na ang lahat. Pupunta lang ako sa banyo. CJ, Zoo Assistant. Ang relasyon sa pamilya ni Liancy. Mukhang medyo komplikado. Ang tatay ni Liancy ay nagkaroon ng relasyon habang kasal, at nagkaroon ng anak sa labas sa ibang babae. Siya yung Li Cheng kanina. Pagkatapos malaman ng nanay ni Liancy, nagkasakit siya sa galit, at pumanaw din ilang taon pagkatapos. Walang hiya talagang lalaki. Noong 18 taong gulang si Liancy, nakipag-break siya sa kanyang tatay. Nagsabing hindi niya kukunin ang kahit ano mula sa kanyang ama, at ang grupong kanyang itinatag, ay siguradong mas gaganda pa kaysa sa Lee Group. Mas gaganda. Talagang mahirap ang pinagdaanan ni Liancy. Ano ang pinag-uusapan nyo? Wala lang.
Liancy, kailan ang oras para sa pagkuha ng bagong kasal na sertipiko? Ngayong hapon. Pagkatapos ng summit, pwede na tayong pumunta. CJ, Liancy, sakto, kailangan ko rin pumunta para kumuha ng bagong kasal na sertipiko. Sabay na tayo. kailangan mo rin palang kumuha ng bago. Tingnan mo, oras ng trabaho, pagbiyahe kasama ang boss. Hindi ko na kailangang mag-leave. Alam mo naman, ang pag-leave ay bawas sa sahod. Nakakatuwa naman ang iyong ambisyon. Si Liancy ay kasal na. Suzy, dapat mong tandaan, ang relasyon mo kay Liancy ay maaari lamang na magka-boss at empleyado. Siya ay kasal na. Ang bagong kasal na sertipiko ay handa na. Salamat. Paolo, may malaking problema. Sumakit ang puso ni Lola. Isinasalba siya sa ospital ngayon. Ano? Maayos naman si Lola. Bakit siya biglang nagkasakit? Sabi ni Tatay Ramon, na ililipat niya ang mga shares ni Lola kay Miguel, pero hindi pumayag si Lola. Sabi niya, para sa iyo yon. Nag-away sila, tapos sumakit ang puso ni Lola. Mas mabilis pa. Kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako. Tatay, okay ka lang po? Okay lang. Paolo, paano mo nagawang saktan si tatay? Hindi naman sinasadya ni tatay na magkasakit si Lola. At huwag mong kalimutan. Isa rin akong miyembro ng pamilyang Lee. Ang mga shares ng pamilyang Lee, sa huli ay akin din. Wala kang karapatang tawagin siyang Lola. Paolo, bakit ako nagkaanak ng tulad mong halimaw? Hindi ka talaga makukumpara sa kapatid mo. Kapatid. Yung anak mo sa labas dahil sa pangangaliwa mo. Hindi ko siya kilala. Mayroon kang ganitong kapatid. Ikaw, Paolo, hindi ba't ikaw rin ang nangaliwa kay Bea? Paano mo pa nasasabi yan tungkol sa akin at kay tatay? Hindi kami ganoon ni Bea. Tama na. Huwag na kayong magpanggap sa harap namin. Akala mo hindi namin nakikita? Ang mga tingin ninyo sa isa't isa, halos magmamahalan na kayo. Okay lang sa akin kung maninira ka. Pero si Bea, subukan mo lang siyang sabihan ng kahit ano pa. Protektibo ka rin pala, Paolo. Kumusta na si Lola? Nailigtas na po si Lola, pero huwag na po kayong magbigay sa kanya ng anumang stress. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang iligtas siya. Paolo, uwi na muna ako. Babatiin ko na lang si Lola mamaya. CJ, Babatiin si Lola. Ay, hindi ko nakita ang daan. Pasensya na, pasensya na. Okay lang ba ang anak ko? Ang mga tingin ninyo sa isa't isa, halos magmamahalan na kayo. Talaga? Halata ba? Ano ang gagawin ko? Halos magmamahalan na kayo. Bie. Simula ngayon, maliban kung kailangan sa trabaho, iwasan mo munang makipag-ugnayan kay Paolo. Ang mga tingin ninyo sa isa't isa, halos magmamahalan na kayo. Binigyan mo ako ng balat ng dalandan po. paumanhin po, nag-iisip lang ako kanina. Sa mga ganitong pagkakataon po, ako. Gusto kong makita ang aking apo sa kasal na hindi ko pa nakikilala po. Sana nandito siya, para hindi ako makakain ng balat ng dalandan. Lola, bibigyan kita ng bago po. Ikaw talaga, hindi ka po marunong mag-alaga. Patawag mo po si Bea, miss ko na siya. Sige po. Paolo, medyo busy ako sa trabaho ngayon. Kung walang mahalaga, wag mo na akong hanapin. Ibaba ko na to. Hello? Hello? Ay. Bakit mo po siya nagalit? Hindi naman po siguro. Sabihin mo sa kanya, may mahalagang inuman ngayong gabi. Tignan natin kung ano talaga ang nangyayari. Sir Lee, masarap makipagtulungan po. Masarap makipagtulungan. Mauna na po kami. Bye-bye. Sir Lee, ang sarap ng inihaw na pato ngayon. Bie, Ha?
Ano ang pinagkakaabalahan mo kamakailan? Bakit hindi ka nagre-reply sa mga mensahe ko? Mga pang-araw-araw na trabaho lang. Kung hindi lang dahil sa takot kong maapi ka sa inuman ngayon, hindi rin ako pupunta. Pero hindi naman tayo uminom, puro kain lang ng inihaw na pato. Sige na. Ihahatid na kita pauwi. Ha, Sir Lee. Gusto kong dumumi. Mauna ka na. Matatagalan pa ako. Hi, Sir Leo. Ano po ang plano ninyo laban sa kanila? Ang tatay ko, yung matandang yon, mukhang nakumbinsi na ng lola ko, yung matandang babae. Sabi niya, nilipat daw ang lahat ng shares kay Paolo. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong yan. Ako, nilagyan ko ng gamot ang supplements ng tatay ko. Pagkatapos ng gabing ito, ha, napakatalino talaga ni Sir Leo. Sino yan? P***, 7-star hotel. May pusa pa rin sa loob. Ano bang nangyayari sa management ng hotel na to? Hi, Sir Leo. Mula ngayon, kayo na ang pamilya Lee, ang tanging pinuno. Bakit pa kayo magpapakaabala sa isang ligaw na pusa? Oo nga. Sige na. Inuman na. Sir Lee. Nandito ako. Sir Lee, bilisan ninyo. Balikan ninyo si Lolo Lee. Narinig ko mismo si Leo na nagsabi na nilagyan niya ng gamot ang supplements ni Lolo Lee. Tara. Sir Lee, Umalis kayo. hindi po kayo pwedeng pumasok. Utos po ni Lolo Lee na walang pahintulot niya. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Kuya, may nangyari po kay Lolo Lee. Nandito kami para iligtas siya. Walang oras. Bilisan ninyo, papasukin ninyo kami. Sandali lang po, tatawagan ko lang si Lolo Lee para kumpirmahin. Mamamatay na ang tao. Paano pa natin kumpirmahin? Lolo Lee. Hi, Sir Lee. Tatay, bakit ka na hospital? Paolo, ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Nang umalis ako kaninang umaga, maayos pa si tatay. Kapag kumilos ka, siguraduhin mong alam mo kung sino ang kalaban mo. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal magiging mayabang. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Si Lolo Lee, namatay sa lason. Huli na nang dalhin dito, hindi na siya nailigtas. Paano nangyari to? Ha. Patay na ang tatay mo. Bakit ka tumatawa? Bago pa mamatay ang matandang ito, nakagawa na siya ng testamento na lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa akin. Sa huli, wala kang nakuha. Ikaw ang may gawa nito. Oo, tapos ano? Hindi, tapos ano? Kami ng nanay ko, nagtiis ng napakaraming hirap sa labas sa loob ng maraming taon. Ito na ang nararapat sa akin. Mula noong araw na ginawa niya ang testamento, hiniling ko na sana, mamatay na siya agad. Duruging anak. Tay, ikaw, hindi ka pa pala patay? Mabuti na lang at naidala siya dito agad. Gagaling na siya pagkatapos ng stomach wash. Paano mo nalaman na magkakaroon ako ng aksidente? Hindi mo kailangang magtanong ng marami. Kailangan mo lang malaman na si Li Cheng ang may gawa nito. Akala mo maniniwala ako sa'yo? Kung gayon, bakit sa tingin mo, nalason ka? Ang pamilyang Li ay natitira na lang. Ikaw at si Li Cheng, di ba? Hindi maaari na siya yon. Kung siya man yan, malalaman natin kung susubukan natin, di ba? Ikaw. Papa, patawad po. Nabulag po ako sandali. Nagkamali po ako. Matagal ko na pong alam ang pagkakamali ko. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Gusto mo pa akong patayin? Hindi po. Attorney Wang. Ang lahat ng aking ari-arian, ilipat sa aking panganay na anak, Enzo. Papa.
Tungkol naman kay Marco. Ang suwail na anak na ito, kalagkarin nyo palabas. Bitawan nyo ako. Paano nyo po ito nagawa sa akin? Alam nyo po ba kung paano ako nabuhay sa mga nakaraang taon? Ang mga tao sa labas, sa harap ko ay nagbibigay galang. Pero sa likod ko, tinatawag nila akong anak sa labas. Sa dami ng masasamang bagay na ginawa mo. Matagal ka nang dapat mamatay. Matagal ka nang dapat pamatay. Dalhin siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Enzo, nagkamali si Papa. Malaki ang pagkakamali ko. Huli na nang ako'y matauhan. Patawad, anak. Enzo. Gusto mo pa bang kilalanin akong ama mo? Bakit mo iniisip na? Dahil humingi ka ng tawad, tatanggapin ko na. Ang nangyari sa'yo ngayon, ay bunga ng sarili mong gawa. Tara na. Enzo. Salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman, sir. Bilang empleyado mo, kailangan kong ipagtanggol ang interes ng boss ko. Ethan, yun. Aalis na po ako. Oy. Parang, gusto ko na talaga si Sofia. Ngunit huli na ang aking pagdating. May asawa na siya. Nako, Sir Lee. Ang asawa ni Shuzi, parang hindi pa yata nagpapakita. Baka si Shuzi at ang kanyang asawa ay hindi naman dahil sa pagmamahalan, kaya sila nagpakasal. Pumunta ka sa opisina ko. Opo. Sir Lee, hinahanap niyo po ako. Mayroon po ba kayong ipapagawa? Tumingala si Suzy sa akin. Nasaan ang asawa mo? Mabuti ba siya sa'yo? Opo. Napakabuti. Huwag ka nang mangialam. Magsisimula na po akong magtrabaho. Suzy, anong nangyayari sa'yo nitong mga araw? Kung mayroon kang hindi gusto, sabihin mo sa akin. O wala naman po ako. Kilala kita, bakit mo ako iniiwasan nitong mga araw? Ako. Ayoko talaga ng puti. Lagi kang nagsusuot ng puting damit na nakikita ko, nakakainis na talaga. Dahil lang dyan? Opo. Baka nagka-period ka, kaya wala kang magustuhan. Naiintindihan ko na. Hindi siya nagalit. Sir Lee, kung wala na po kayong ibang sasabihin, bababa na po ako para magtrabaho. Manong, itapon mo lahat ng puti kong damit. Kanina kay Sir Lee, sobrang iko na ba? Bakit niya ako pinatawag ng ganito kalaliman? Ano ang gagawin ko? Ang pagpili ng outstanding employee ay nangangailangan ng mga national level certificate. Tandaan mong dalhin bukas. Nay, Ah, noong high school at college ako, saan mo nilagay ang mga national level certificate ko? Gagamitin ko para sa Outstanding Employee Award. matulog ka na muna. Hahanapin ko mamaya. Salamat, Nay. National Level Certificate. Kasama ba ang marriage certificate? Oh, okay. Pupunta na po ako agad. Sige, Shuzi. Kahit kasal ka na, nangaakit ka pa rin kay Sir Lee. Paano nangyari yan? Ah, Shuzi, paano ka naging karapat-dapat? Gusto mong makipag-asawa sa mayaman. Pero hindi kita papayagan. Lolo Lee, ng kumpanya ng binata, dumating na si Miss Jang. Lolo Lee, naparito po ako para sabihin sa inyo. Alam niyo po ba na ikinasal na si Yancy? Pumunta ka pa rito sa akin, para lang pag-usapan ito? Ako, po. Ihatid niyo siya palabas. Lolo Lee, nakasulat na si Yancy nang hindi niyo alam. Paano po kayo makakapaghintay lang? Ang tapang niya. Tungkol sa pagpapakasal ni Yancy, matagal ko na itong alam.
Ang balita lang tungkol sa pagpapakasal ni Yancy ay hindi pa lang naipapahayag. Bilang empleyado niya, pumunta ka sa akin ng walang palem para pag-usapan ng bagay na ito. Ang iyong kilos ay pagtataksil kay Yancy. Hindi. Para rin po ito sa ikabubuti ni Yancy. Ang asawa ni Yancy ay ang aking kasamahan na si Shu Ziyi. Ang taong tulad niya, hindi karapat-dapat sa pamilyang Lee. Sabi mo ang nagpakasal kay Yancy ay si Shu Ziyi, yung laging kasama niya, yung nasa tabi niya. Opo, Lolo Lee, hindi niyo po alam, si Shu Ziyi, ang taong ito, ay may napakasamang reputasyon sa aming kumpanya. Hindi lang siya malandi, nangaakit ng mga lalaki kahit saan, at wala siyang kakayahan, walang abilidad, alam lang niyang makipag-agawan sa mga kasamahan. Dati, sa aming kumpanya, isang napakahusay na empleyado, ay pinaalis niya. Sabi niyo, ang taong ganito, paano siya magiging karapat-dapat na asawa ni Yancy? Ibigay mo sa akin ang numero niya. Sige po. Hello. Ikaw si Shu Ziyi, tama? Ako ang ama ni Yancy. Nagkita na tayo ng ilang beses. Hinahanap niyo po ako. Mayroon po bang mahalaga? Tungkol sa bagay ni Yancy, mas mabuti kung personal tayong mag-usap. Sige po. Pasok. Binata. Ang sertipiko ng mahusay na empleyado ni Suzy na isumite na ba ang mga materyales? Nag-leave si Shu Ziyi. Binata. Sabi ng guard, si Shu Ziyi ay tinawag ni Lolo Lee. Ano? Kung gayon, diretsahan na tayo. Baka naman po si Tatay Lee ang nagbigay ng bank card kay Shu Ziyi para iwanan ka? Hindi niya magagawa yan. Ihanda ang sasakyan. Ang card na ito ay 50 milyon. Ito ay... Sa mga taon na ito, nabulag ako. Kulang ang aking pag-aalaga kay Yancy. Hindi ko man lang alam na ikaw pala ang asawa niya. Oh. Nagkamali po ba kayo ng akala? Alam ko pong galit pa kayo sa akin. Ayaw niyo akong kilalanin bilang ama. Tanggapin niyo po itong 50 milyon. Ituring niyo na lang itong regalo ko sa pagkakakilala. Hindi po ako pwedeng tumanggap ng walang kapalit. Hindi ko po talaga ito matatanggap. At hindi po talaga ako ang asawa ni Sir. Tanggapin niyo na lang po. Alam ko, hindi naman kayo naghahangad ng mga ito. Ituring niyo na lang itong pagpapala ko bilang isang ama. Para sa inyong dalawa. Si Yancy noon pa man, ay isang matatag na bata. Hindi niya kami pinag-alala ng kanyang ina. Pero isa rin siyang bata na mahilig maglaro. Naaalala ko pa noon, umuwi ako ng gabi dahil sa trabaho. At nakita ko, nakatulog na siya habang yakap ang Lego. Oo nga pala. Si Yancy ay allergic sa alak. Malala pa nga, huwag na huwag mo siyang papainumin. Noon, mahilig siyang sipin ng kumot habang natutulog. Hindi ko alam kung nagbago na ba siya paglaki niya. At saka, noon, gustong-gusto niya ang sweet and sour pork ribs na ginagawa ko. Sayang lang. Ako ang nagkasala kay Yancy. Alam ko, hindi na niya ako kailanman kikilalaning ama. Ziyi. Simula ngayon, ano man ang mangyari sa inyo, sabihan niyo lang ako, sana. Ako ang maging sandigan niyo habang buhay. Suzy. Hindi mo pa naibigay ang certificate pero nandito ka na. Hindi mo ba gusto ang bonus para sa outstanding employee? Yancy, bakit ka nandito? Gusto ko lang naman na, alagaan ka ni Ziyi ng mabuti. Mali ang pinagkatiwalaan mo. Isa lang siyang ordinaryong empleyado. Hindi ko kailangan ang pag-aalaga niya. Pero sabi ng empleyado ng Longyu Group, ikaw ang asawa niya. Sino ang nagpakalat ng chismis? Ginoong Lee, naipaliwanag ko na po. Ito na nga ba ang chismis? Huwag mo nang intindihin ang mga bagay ko. Hindi ka paalis? Oh. Paalam na po, Tito. Bakit mo siya pinuntahan? Sabi niya, may kinalaman ito sa inyo. Kaya naisipan kong, unang pumunta para, tingnan muna, bago ko sabihin sa inyo. Nagmamalasakit ka ba sa akin? Bilang isang empleyado, ang pangalagaan ang interes ng boss ay ang aking tungkulin. Ito lang ba? Ano pa ba ang iba? Sa susunod na kontakin ka niya, sabihin mo sa akin, huwag kang mag-isa. Oh.
CJ, Shozi, Ginoong Lee, narinig ko na tinawag kayo ni Matandang Ginoong Lee. Sobrang nag-aalala siya. Natatakot siyang tanggapin mo ang bank card ni Matandang Ginoong Lee para iwanan siya. mabuti na lang hindi ko kinuha ang 50 milyon. Kung hindi, Ginoong Lee, tiyak na iisipin niyang nabayaran ako. Imbestigahan mo, sino ang kumontak kay Matandang Ginoong Lee. Ipagpatawag mo siya sa opisina ko. Opo. Ginoong Lee, hinahanap niyo po ako. Ikaw pala, ang nagpakalat ng chismis na si Suzy, ang asawa ko, at umabot pa kay Matandang Ginoong Lee. Chismis. Ginoong Lee, sinasabi niyo po bang, hindi si Shozi ang asawa niyo? Bakit? Iniisip mong siya ang asawa ko. Opo, nakita ko rin ang marriage certificate. Ginoong Lee, naintindihan ko na. Siguradong si Shozi nga, pinalsipikan niya ang marriage certificate ninyo. Itong si Shozi, dati pa ay nagnakaw siya ng damit niyo. Ngayon naman ay pinapalsipika ang marriage certificate ninyo. Ginoong Lee, sigurado siyang may masamang intensyon. Hindi niyo siya pwedeng palampasin. Lumayo ka ng 5 metro. Pero sabi ng empleyado ng Dragon U Group, siya ang asawa mo. Ang marriage certificate ay na-reissue na. Nagkaroon na ng maraming pagkakataon dati. Hindi kaya si Suzy, siya nga ba talaga? Ricardo, talaga pong kasal na kayo. Kanino po? Hindi pwede. Ang asawa niyo po ay ako lang. Alam niyo po, gaano na po katagal kitang gusto. Simula noong pumasok ako sa kumpanya, palagi na po kitang binabantayan. Tingnan niyo naman po ako. Kung titingnan niyo lang po ako ng mas madalas, siguradong maiintindihan niyo po ang nararamdaman ko, Ricardo. Na-terminate ka na. Ano? Ricardo, ako. Lumabas ka na at makipag-ugnayan sa EA. Huwag mo na akong piliting ulitin. Sandali. Hindi pa kaya alam ni Sofia? Sofia, Bakit? Bakit ka biglang tumawag? Nakaschedule na ba ang araw ng debosyo natin? hindi. Natawag lang para kumustahin ka. Good night. Okay ka lang. Good night sa tanghali. Assistant Zil. Ricardo, Birthday ko sa susunod na araw. Magplano ng isang romantic na pag-amin. Babae. Siguro magugustuhan nila ito. Ricardo, magtatapat ka kay Sofia? Pangalan ng asawa ko. Nakalimutan mo na ang pangalan ng asawa ko. Asawa. Sofia. Ricardo, napakalaking pagkakamali. Parang magkakapamilya na hindi magkakakilala. Hindi pa niya alam ngayon na ako ang asawa niya. Balak ko sa birthday ko, ipapakilala ko ang sarili ko sa kanya. Ricardo, pero nitong mga nakaraang araw, si Sofia ay medyo malamig sa'yo. Sigurado ka ba na dadalo siya sa birthday party mo? Patawagin mo siya sa opisina ko. Opo. Ricardo, tinatawag niyo po ako. Birthday ko sa susunod na araw. Gusto mo bang pumunta? May lakad ako sa araw na iyon, kaya hindi ako makakapunta. Malaki ang naitulong sa akin ni Ricardo. Hindi ko man lang maipagdiwang ang birthday niya, ay masyadong hindi maganda, kaya kailangan kong i-cancel ang lakad ko. Para makapunta sa birthday mo, Ricardo. Talaga? Talaga. Sofia, napaka-wake mo. Nagpakita lang siya ng kaunting pagkadismaya, at agad kang pumayag. Ikaw, paano mo makokontrol sa hinaharap ang puso mo? Ang pinaka-importante ngayon ay huwag magmadali. At isipin muna kung ano talaga ang ibibigay kay Ricardo na birthday gift. Damit? Tie? Leather shoes? Ricardo, lahat ng ito ay designer items. Hindi ko kayang bilhin dahil napakayaman ni Ricardo. Ano kaya ang kailangan niya? Tama. Pwede kong tanungin si Lola. Lola,
Hindi ba ito ang tirahan ni Tatay Lee? Bakit niyo po ako dinala dito? Ma, handa na ang mga sangkap. Pwede na tayong magsimula. Yancy, ang paborito niyang ulam po, yung ginawa ng tatay niya, sweet and sour pork. Iba po ang hindi makagawa ng ganoong lasa. Sa birthday banquet po ni Yancy, matuto ka sanang gumawa. Para maramdaman din po ni Yancy ang iyong puso. Lola, nagkamali po kayo ng akala. Kay si Hilly, respeto lang po bilang nakatataas. Ay, okay lang, okay lang. Naiintindihan naman po ni Lola. Sige na, sige na. Ay nako, ang aking munting apo sa tuhod. Ang batang ito, matagal na, hindi pa napapansin, na si Zee ay ang aking apo sa tuhod. Ah! Natalsikan po ng mantika si Lola. Ang hirap naman ng sweet and sour pork na ito. Masyadong mataas ang difficulty. Dati po sa bahay, simple dishes lang ang kaya kong lutuin. Masasanay ka rin po kung magpa-practice ka pa. Baka mag-isip na lang po ako ng ibang regalo. Sayang naman ang mga sangkap. Masyadong nasasayang ang mga sangkap. Nga pala, Tito. Sa birthday ni Jihili, kayo na po ang gumawa ng dish na ito para sa kanya. Hayaan mo na, ayaw niya akong makita. Ay, lutuin mo na lang po ng patago. Baka pag natikman ni Jihili ang luto ng tatay niya, maantig siya ng sobra at gusto kanyang makita. Sige po. Pagdating ng araw, magtatago na lang ako sa kusina. Sa tingin mo, magugustuhan ba ni Suzy? Ay, syempre naman, CEO Lee. Talaga naman, CEO Lee. Walang babaeng makakatanggi. Sa ganitong klase ng romantikong pagpaparamdam. Sir Lee, maligayang kaarawan po. Lanan, ano ang dala mo? Lihim. Ang ayos nito, baka naman may prinsesa sa puso si Sir Lee. Sabi ng planner, 79% ng mga babae ay gusto ang ganitong style. Posible kayang, si Suzy ang isa sa 1%. Sige na. Huwag na kayong tumayo dyan. Maupo na tayo. Zee, halika. Umupo ka sa harap ni Lola. Umupo ka na rin. Si Yancy talaga. Hindi siya mahilig sa maraming tao. Ang birthday niya, lagi siyang nagdiriwang sa opisina. Salamat kay Zee. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung kailan ko matitikman ang cake ni Yancy. Ano bang pakialam ko? Jan, Lola, kung magsalita ka pa po, paano ako magtatapat, mamaya? Bakit ang gaganda ninyong mga bata? Kalma lang. Lahat dahil sa iyo. Ikaw ang swerte sa pamilya namin. Simula nang dumating ka, si Yancy, lahat nagiging maayos. Haha. Lola, ang sinasabi niyo po. Sige na, hindi na kita aasarin. Halika, kumain na tayo. Leonard, masarap itong sweet and sour pork ribs. Tikman nyo. Lola, Sir Lee. Sino ang chef ngayon? Bakit po, hindi mo gusto ang lasa? Kung hindi, ipagluto kita ulit. Hindi na kailangan. Masarap. Salamat. Sir Lee, maligayang kaarawan po. Ito ang regalo ko para sa iyo. Bakit ka nagbigay ng Lego? Narinig ko po. Noong bata ka pa, gusto mo, natutulog ka na yakap ang Lego. Siguro gusto mo talaga ang Lego. Sa tingin ko po, ang leisure time ni Sir Lee ay kulang, kaya binigyan kita ng Lego. Malinaw mo ngang natatandaan ng mga ito. Gusto ko ang regalo, pero maraming piyesa. Kailangan mo itong buuin kasama ako. Dahil binili mo, syempre, dapat buuin natin ito ng magkasama, para maging kumpleto ang regalo. CJ, parang may mali. Sige, sige, kumuha tayo ng family picture. Ako na ang kukuha. Hoy, ano bang alam niyo sa pagkuha ng litrato? Akin na ang cellphone. Ako na ang kukuha. Nako, Zee, ikaw din. Tumingin sa camera, 321. Hoy, Lola, tingnan niyo po.
Naaalala ko pa noon. Umuwi akong gabi na galing sa trabaho. Nakita ko na nakatulog siya habang yakap ang Lego. Tama. Si Yancy ay allergic sa alcohol, at malala ito. Huwag na huwag mo siyang papainumin. Noong mga panahong iyon, sa gabi, mahilig siyang sipin ng kumot habang natutulog. Hindi ko alam kung paglaki niya ngayon, nabago na niya iyon. At saka, noon, sobrang gusto niya, ang sweet and sour pork na ginagawa ko para sa kanya. Ang sarap nitong sweet and sour pork. Tikman nyo. Bahala na. Hindi na natin maibabalik ang dati. Hayaan na lang natin itong lumipas. Sir Lee. Mayroon ba sa mukha ko na mayroon? Wala. Sir Lee, pwede na tayong maghanda. Lola, pwede po bang sumama kayo sa akin saglit? Kailangan ko lang tingnan ang isang bagay. Oh, sige. Zihi, mag-isa ka lang ba dito? Maghintay ka muna dito, ha? Bakit nakatakip pa ng tela? Yancy, Lanan, magsalita ka po. Dapat mahinahon at may damdamin. Hindi pwedeng parang nakikipag-usap ka sa iyong mga subordinate. naintindihan ko po, Lola. Lighting crew, ready. Camera crew, ready. Atmosphere crew, ready. Sir Lee, you can go in now. Suzy. Suzy. Sir Lee, I had an urgent matter, so left through the back door. Magtatapat siya ng pag-ibig sa asawa niya. Ano ang ginagawa ko rito? Aalis na ako. Wala naman tao. Ano ang kinukuhanan mo? Nagpapahayag siya ng pag-ibig sa asawa niya. Ano ang kinalaman mo doon? Bakit ka malungkot? Huwag ka nang malungkot. Ang litrato. Gusto mo bang i-edit? Ito ba ay pahiwati na dapat kong i-edit ang sarili ko? Ang mga babae, siguro ayaw nilang i-post ang kanilang orihinal na litrato sa social media, di ba? Ay i-edit ko at ipapadala ko sa'yo. Tama nga. Sapat na bang na-edit ng malinis? Baka naiinis sila dahil hindi magaling ang photo editing skills ko. Zihi, gabi na. Uminom ka ng gatas at matulog ka na. Ma, kung talagang medyo gusto ko si Sir Lai, sa tingin niyo po ba, dapat na akong mag-resign? Si Sir Lee, malaki ang naitulong sa'yo. Hindi mo pwedeng bigyan ng problema, pero kung aalis ka lang basta, at wala ka namang nagawang achievement sa trabaho, medyo hindi maganda para kay Sir Lee. Naiintindihan ko po. Nakakapagod at walang pasasalamat. Sino ba naman ang gugustuhin gawin yan? Mag-ingat ka, baka, ikaw ang ma-assign. Ha ha ha. Ano ba yang charity department? Oh, ito yung Public Welfare Organization ng Longyu. Nagbibigay ng tulong sa mga matatandang nag-iisa. Nagpapadala ng libro sa mga bata sa bundok. Dagdag trabaho. Walang dagdag na sweldo. Sino ba naman ang gustong pumunta? Naku naman. Bago ako mag-resign, tutulungan ko muna si Sir Lee na gumawa ng makabuluhang bagay. Sige, ako na ang pupunta. Hindi nga. Lahat iniiwasan ang trabahong yan. Ngayon lang ako nakakita nang nag-volunteer. Kung gusto niyang maging charity star ngayong taon, ay sign up na siya. Opo. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa aming relasyon, sa pinakamaliwanag niyang sandali. Itong low-cut na to, huwag, nakita na siya ng iba noong huli siyang nagsusuot ng low-cut. Masyadong mahaba yan. Madali siyang madapa. President Lee, lahat yan ay mula sa mga world-class designers na nagsimulang magdisenyo ng damit para kay Madam isang buwan ng mas maaga. Kung magiging mapili ka pa rin, sa mismong charity gala, wala nang maisusuot si Madam. Ito na lang, mas magiging mainit siguro siya kapag suot niya to.
Ah, nga pala, di ba ito totoong balahibo? Sa charity gala, hindi maganda ang magsusuot ng totoong balahibo. Huwag mong hayaang mapag-usapan siya ng masama. President Lee, huwag kang mag-alala. Eco-friendly for yan. Pero kung natatakot ka, napag-usapan si Madam, mas mabuting huwag ka nang personal na tumulong kay Madam sa trabaho. Dahil kung malalaman ng iba, tiyak na sasabihin nila na lahat ng yan ay gawa mo. Tama ka. HMPH, Shuzi. Bakit ka naman napakaswerte? Bakit ka pinoprotektahan ng ganyan ni President Lee? Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. Hello. Miss Jiang, Sino to? hindi mo na ba nakikilala ang boses ko? Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Lee. Pangalawang anak ng Lee. Bakit ka naman biglang tumatawag sa akin? Gusto ko lang makita na, hindi maganda ang kalagayan ni Lee Yancy. Hindi ka pa rin ba nagugustuhan si Lee Yancy? Siya at si Shuzi, ginawa akong miserable. Paano ko pa siya magugustuhan? Gusto ko sana. Nakamuhian din sila ng lahat tulad ko. Sige, kung ganoon, mayroon na tayong parehong kaaway. Kung gusto mong bumangon, sundin mo lang ang sasabihin ko. Sige. Desat, CJ, kailangan ng mga lugar sa Timog Kanluran ng mga damit para sa mga batang babae. Isef, ang snow disaster sa Hilaga. Mga flashlight, kapot, instant noodles. Sige, naitala ko na lahat. Sundin lang ang oras ng pagbibigay ng tulong. Makakabalik ako sa iyo mamaya. Pupunta muna ako sa banyo. CJ. Principal Sue, ang mga pagkaing donasyon para sa mga bata, at ang mga kapote, natanggap nyo na lahat, di ba? Mabuti naman, mabuti naman. Hindi na kailangang magpasalamat. Kung may kailangan kayo, makipag-ugnayan lang kayo sa akin anumang oras. Ethan, CJ, Ang gabi na, hindi ka pa tapos magtrabaho. may ilang batch pa. Hindi pa na ipapamahagi ang mga ayuda. Mga resibo ng pagbili, kailangan din itong suriin isa-isa. Kagalang-galang na gabi para sa kawanggawa bukas ng gabi. Oh, kailangan bang uminom? Tutulungan kita pagdating ng oras na yon. Ang kulit mo, nominado ka bilang Star of Charity. Ito ay isang online poll na sinimulan ng isang kilalang magazine. Ikaw ang irehistro ko. Formal na damit para sa'yo bukas na isusuot. Wow! Ang galing! Salamat, President Lee. Hindi mo susubukan. Ngayon na. Wala namang tao sa kabilang kwarto. Tingnan mo kung bagay. Sige na. Oh. Bakit ang tagal magsubok ng damit? Boss Lee, kakapasok lang niya. Siguro mga 1 minuto lang. Talaga? Bakit parang naka 10 minuto na akong naghihintay? Hindi ba maganda? Maganda. Bagay na bagay sa'yo. Ang fluffy nitong damit. Sobrang init naman. Ano, hindi mo gusto ang damit na binigay ko? Ay hindi ah. Medyo mainit lang talaga. Tatanggalin ko muna itong shawl, ha? Isuot mo yan. Bawal tanggalin yan kung wala akong permiso. Pero ang init-init ko po. Noong nakaraang banquet, hindi mo alam kung bakit, hinanapan kita ng shawl. Gaano ka kaganda? Hindi mo alam, di ba? Boss Lee. Maauna na kayo. Gabi na rin. Pagkatapos ko dito, uuwi na ako. CJ, pero itong damit, ingatan mo ng maayos. Huwag mo nang ibenta ulit. Naiintindihan ko. Ito po si, ang nakakuha ng pinakamataas na boto online. Si Shuzi, di ba? Hindi lang siya mabait, ang ganda-ganda pa niya. Magandang gabi sa lahat. Ang charity gala ngayong gabi ay naglalayong parangalan ng mga sa larangan ng kawanggawa na nagbigay ng natatanging kontribusyon noong nakaraang taon, individual man o grupo. Kaya naman, susunod, ipinapahayag ko, batay sa online voting, ang bituin ng kawanggawa ngayong taon. Ang nagwagi ay si Miss Shuzi.
Congratulations. Salamat po. Miss Shu, may gusto ka bang sabihin sa lahat? Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang lahat. Peke ang kanyang kawang gawa. Li Cheng, hindi ba ang sabi, pinatalsik na siya sa pamilya Li? Kahit paano, malaki pa rin ang kanyang kayamanan. Makakadalo pa rin siya sa isang charity gala, kaya pa niyang dumalo. Ako si Manager Jiang, dating kasamahan ni Xu Ziyi. Isinusumbong ko, ninakaw ni Xu Ziyi ang pondo ng kawang gawa. Sinasabi ninyong ninakaw ni Xu Ziyi ang pondo ng kawang gawa. Mayroon ka bang ebidensya? Si Xu Ziyi ay dating tauhan ko. Isa siyang, walang kwentang bobo. Pero mahilig siyang magnakaw ng maliliit na bagay. Nakita ko mismo na nagsusuot siya ng mamahaling hair clip. Siya ay isang estudyanteng. Napakahirap na hindi makapag-aral sa kolehiyo. Saan siya kukuha ng pera para dito? Ang kanyang pera, lahat iyan ay galing sa ninakaw na pondo. At si Li Yancheng, nag-hire pa siya ng isang, walang pinag-aralan, bilang empleyado niya, para lang, makatulong sa kanya sa pandaraya sa libro. Jiang Mingyao, kung paninirang puri mo lang ako, kasama pa si Li Cheng para siraan si Ying Eli. Akala mo, lahat maniniwala sa inyong mga walang basehang paratang. Walang basehang paratang. Xu Ziyi, kaya mo bang maglabas ng ebidensya na hindi mo ninakaw ang pondo? Baka naman, hindi mo mailabas ang mga resibo. Ilang araw na ang nakalipas, natuklasan ko na ninakaw ang aking mga resibo. Ang mga dokumentong iyon ay naaprubahan ko ng i-cancel. Ay cancel. Sa tingin ko, hindi mo lang talaga mailabas. Hawak ko ang mga electronic invoice para sa lahat ng binili. Ako, si Xuzi, ay hindi kailanman nagnakaw ng pondo ng kawang gawa. Pala, Xu Ziyi, talagang inaapi ako. Ang mga resibo na ito, baka naman, palsipikado, sa cellphone mo. Hindi naman talaga makita ng lahat. Anong iba pa ang maipapakita mo, na ebidensya? Oo nga, hindi naman tayo pwedeng pumunta sa pinagbigyan. Isa-isa para mag-verify, di ba? Mukhang, parang mayroong, talagang kainahinala. Sino ang nagsabing hindi pwedeng i-verify? Mga kasama, lumabas na kayo. Ako po ay galing sa Dabashan Suhiya Village Elementary School, ang punong guro, ang mga materyales na ipinadala sa aming paaralan. Maaari kong patunayan na, ang dami ay kapareho ng nasa listahan ng donasyon. Principal Su, Ako po ay galing sa aming Hangcheng, bahay ampunan, si Director Wang. Siguro ang mga kaibigang mamamahayag ay hindi na bago sa akin, di ba? Maaari kong patunayan, ang mga materyales ni Miss Su ay kapareho ng nasa listahan. Director Wang, Ako po ay galing sa Timog Kanlurang Kabundukan. Si Leo, ang pinuno ng istasyon ng pagsagip. Maaari ko rin itong patunayan. Station Head Liu, Ako po si Lee, ang direktor ng ampunan. Maaari ko rin itong patunayan. Director Lai. Bakit kayong lahat nandito? Bakit hindi ko kayo nakita kanina? Si Mr. Lee po ang nagimbita sa amin. Lee, Pala, talagang pinaglalaroan tayo. Kayo, talagang naglakas loob. Day in kami. Paano ito nangyari? Li Yanxi, paano mo? Nalaman agad na mangyayari ang ganitong sitwasyon ngayon? Tama, Li Cheng, simula noong pinaalis ka sa pamilya Li, nagpadala na ako ng mga tao para bantayan ka. Tama, pati ang telepono mo, mind monitor ko rin. Bawat kilos mo, nasa kontrol ko. Ikaw, Matagal ko nang alam, isa kang taong walang puso at hindi marunong tumupad sa pangako. Kaya nag-ingat na ako. Li Yanxi, kahit patunayan mo pa, ano naman ang silbi niyan? Sasabihin ko sa iyo, guguluhin kita habang buhay. Hindi ka makakapagpahinga. Tama na. Tumigil ka na sa pagtahol dito. Assistant Seo, ganitong oras na, dapat nandito na sila, di ba? Li Cheng, Jiang Mengyao, nakatanggap kami ng report. Pinaghihinalaan kayo sa paggawa ng pekeng dokumento, pagpapakalat ng chismis, paninirang puri, at pagbubintang sa iba. Pakiusap, sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Hindi, ito ay isang malaking misunderstanding. Xu Ziyi, nagkamali ako. Hindi ko dapat tinarget ka. Siniraan ka. Patawarin mo ako, Xu Ziyi. Kapatid, kasalanan lahat to ng babaeng yan. Siya ang nag-udyok sa akin. Kung hindi ko gagawin ang mga yun. Lahat, kasalanan niya. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako makakapasok? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako nananakit ng babae. Maingay, ilalabas niyo sila. Dalhin na. Huwag. Kapatid, siya yun. Hindi ako. Huwag. Miss Shu, kanina, nagkamali kami sa pag-akusa sa iyo. Humihingi kami ng paumanhin. Pakiusap, ipagpatuloy mo ang iyong talumpati. sa totoo lang, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. At hindi ako makahanap ng disenteng trabaho. Noong pinakamahirap ang panahon ko, tinanggap ako ng Longyu Group. Kaysa sabihin ako ang bituin ng kawanggawa, si Ying Eli ang tunay na bituin ng kawanggawa. Handa siyang alagaan ang bawat nangangailangan, hindi lang ako, kundi pati na rin ang mga matatanda sa kabundukan, mga bata at mga ulila. Dito, gusto kong pasalamatan si Ying Eli. Hindi niya inisip ang mababang edukasyon ko. Hindi niya inisip ang kakulangan ko sa karanasan. Lumaki siya sa isang pamilyang kulang sa pagmamahal,
Ngunit handa siyang magbigay ng liwanag at init. Para liwanagan ang bawat nangangailangan. Ganito pala ako kaganda sa paningin niya. Miss Shu, kaya mo yan. Ali, ito ay isang timed resignation letter. Matagal ko na itong gustong gawin. Ngunit palagi kong nararamdaman na may utang na loob ako sa iyo. Kaya gusto kong gumawa ng isang bagay para sa iyo bago umalis. Suzy, sinasabi mong napakabuti ko. Bakit ka nagre-resign? Sir, pag-usapan natin mamaya ang iba pa. Mamaya, gusto mong tumakas pagkatapos ng party. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hindi sapat ang sahod na binibigay ko, o kulang ang bakasyon, sabihin mo kaya kong ibigay lahat. Hindi po. Kung gayon, ano ang dahilan? Kailangan mong sabihin sa akin ngayon. Si Liancy, pinipilit ba niyang purihin siya ng mga empleyado? Kung hindi, bakit kanina ay pinupuri siya ng todo? Bigla na lang siyang nag-resign? Oo nga, sabihin mo, baka may puwa kayo, o workplace harassment. Hindi po, hindi po. Ano ba pinag-uusapan ninyo? Hindi ganyan si Sir Liancy. Kasalanan ko po, may asawa na ako, at gusto ko ang boss ko. Sumumpa man ako, hindi ako mabuting tao. Tanga. Ako ang asawa mo. Ako ang asawa mo, hinanap mo 1 taon na ang nakalipas. Ang bobo mo, nakalimutan mo na ang itsura ko. Totoo kang ang asawa ko. Pasensya na po, nakalimutan ko ang itsura mo. Akala ko kasi, hindi ko pa nakikita ang marriage certificate. Hindi ko pwedeng sabihin na nakalimutan ko rin. Hindi ba ito, mga regalo mula sa birthday party? Nakita mo na pala. Bakit ka tumatakas? Akala ko ang mga regalo para sa asawa mo. Ay para sa asawa mo. Tama. Tanggapin mo sana, mahal kong asawa. Salamat sa paghahanda mo ng mga ito para sa akin. Tama nga pala, malapit na matapos ang ating 1 taong kasunduan. Ay nga pala, muntik ko nang makalimutan. Lagi niya akong inaaya na mag-divorce. Kaya ang mga regalo na ito, siguro ay paalam na regalo para sa akin. Kaya naman, nag-a-apply ako para sa extension. Ha? Ina-apply ko na gawing permanente. Suzy, gusto kita. Masaya ako na ang pagkakagusto ko sa'yo ay hindi nalihim sa puso ko. Gusto rin kita. Ang charity banquet ay naging isang malaking public display of affection para sa inyong dalawa. Sir Liancy, I suggest na kayong dalawa, halikan nyo na, 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 halikan nyo na,